Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang pelikula kay Yoichi isang bagong mag-aaral. Lumipat siya dahil parati siyang binubuli sa kanyang dating paaralan, at dahil doon, natakot siya, nang hilingin sa kanya ng guro na ipakilala ang kanyang sarili sa kanyang mga bagong kaklase. Nag-aatubili si Yoichi na ipakilala ang kanyang sarili. Ang isa sa mga estudyanteng nagngangalang Makoto na napilitang gumawa ng kalokohan sa kanya. Pinilit niya si Yoichi na buksan ang isang soda can na ibinigay niya sa kanya, ngunit nang buksan niya ito, natapon ito at nabasa ang guro. Bilang resulta ng pangyayaring iyon, pinatawag si Makoto sa silid ng guro, na pagtanto ng mga guro na madalas na niloloko ni Makoto ang kanyang mga kaibigan sa paaralan. Hiniling nila kay Makoto na kunin ang lahat ng laruan niya sa kanyang bag. Samantala, naghintay si Yoichi sa labas ng paaralan, dahil naapektuhan din siya ng pangyayaring iyon. Habang naghihintay, nakilala ni Yoichi ang matalik na kaibigan ni Makoto na nagngangalang Kida, at nalaman ni Yoichi na ulila si Makoto. Sinabi sa kanya ni Kida na naging kaibigan niya si Makoto dahil ulila na rin siya. Makalipas ang ilang taon, pumasok sina Makoto, Kida, at Yoichi sa junior high school. Isang araw, gusto ni Makoto na bilhan si Kida ng inumin, ngunit nang buksan ni Kida ang lata, bumulwak ang laman. Si Makoto pala ay gumagawa ng kalokohan sa kanya. Kahit na madalas siyang lokohin ni Makoto, palagi niya itong tinatawanan. Isang araw, tinanong ni Makoto si Yoichi tungkol sa bagay na ikinatatakot niya. Sinabi ni Yoichi na ang pinakakinatakutan niya ay ang kalimutan siya, dahil, noong elementarya, madalas siyang binubuli. Ang pangyayari na ito ay nagpalungkot kay Yoichi, dahil gusto lang niyang pahalagahan ng kanyang mga kaibigan at ayaw niyang makalimutan sila. Matapos marinig ang kwento ni Yoichi, dinala ni Makoto si Yoichi para makipagkita sa kanyang mga matandang kaibigan na dati nang nang-aapi sa kanya noon, at pagkatapos na makita sila, agad nilabanan ni Makoto at hiniling sa kanila na humingi ng tawad kay Yoichi. Ngunit tumanggi silang humingi ng tawad. Biglang humingi muna ng tawad si Makoto sa kanila, ngunit isa itong kalokohan. Pagkatapos ay tumakbo sila palayo sa kanila. Ipinaliwanag ni Makoto kay Yoichi na ang kalokohan ay magpapaalala sa kanya tungkol sa kanya. Noong pumasok sila sa high school, naging matibay pa rin ang kanilang pagkakaibigan tulad ng dati. Habang nakikipag-hangout, sinabi ni Yoichi sa kanyang mga kaibigan na nag-order siya ng paborito niyang pagkain at hiniling sa kanila na subukan ito. Biglang sinabi ni Makoto sa kanila na kailangan niyang umalis dahil kailangan niyang bumalik sa klase. Tinanong ni Kida si Yoichi kung ano ang gusto niyang gawin pagkatapos niyang makapagtapos. Sinabi ni Yoichi na gusto niyang maging isang artista, dahil mahilig siyang manood ng mga pelikula. Ngunit nang tanungin muli ni Yoichi kung ano ang gustong gawin ni Kida, sumagot siya na hindi niya alam kung ano ang gusto niya. Pabirong sinabi sa kanya ni Yoichi na maging assassin. Pagkatapos palagi silang magkasamang tatlo pagkatapos ng kanilang klase. Isang araw, sinabi ni Yoichi kina Kida at Makoto na talagang gusto niyang makita ang mga paputok sa panahon ng taglamig. Nangako si Makoto na gagawa ng mga paputok tulad ng gusto ni Yoichi. Habang naglalakad sa dalampasigan, ipinahayag din nila ang lungkot kung kailangan nilang mabuhay nang wala ang isa't isa. Naging mas matatag ang kanilang pagkakaibigan pagkatapos dumating si Yoichi sa kanilang buhay. Para maalala ang sandaling iyon, hiniling ni Yoichi sina Kida at Makoto na magpakuha ng larawan ng magkasama. Nang makatapos sila sa pag-aaral, isinama ni Kida si Yoichi sa paglalakad ng magkasama, at noong nagulat at natahimik si Yoichi, pagkatapos ng maikling pananahimik na iyon, ipinahayag ni Yoichi na gusto rin niya si Kida, ngunit medyo huli ang pag-amin nito. Dahil dati, ipinahayag ni Makoto ang kanyang pagmamahal sa kanya at tinanggap siya nito. Pagkatapos makapagtapos ni Makoto, nagtrabaho siya sa isang car repair shop. Nakatanggap ng pagpapahalaga si Makoto mula sa kanyang amo para sa kanyang magandang trabaho. Isang araw, nang tatawid sina Yoichi at Makoto sa kalsada, agad na pinahinto ni Yoichi si Makoto. Galit niyang sinabi sa kanya na gamitin ang crossing signal dahil kung hindi nila ginagamit ito, walang anumang kahulugan ito. Noong bisperas ng Pasko, nakita ni Makoto si Kida na nasa workshop pa rin at sinabi ni Makoto kay Kida na gusto niyang magbigay ng sorpresa kay Yoichi na tinawag niyang proposal operation. Nais ni Makoto na magbigay ng isang fireworks attraction bilang isang sorpresa para kay Yoichi at sa kalaunan ay magpo-propose siya sa kanya. Naghanda pa nga siya ng singsing para sa kanya. Hiniling ni Makoto kay Kida na magsuot ng Santa Claus costume para sa plano.
Kinagabihan, abala si Kida at Makoto sa paghahanda ng mga paputok. Hindi makapaghintay si Makoto na dumating si Yoshi. Ngunit dahil hindi pa dumarating si Yoshi, nagpa siya si Makoto na sunduin siya. Si Kida, na naghihintay pa rin, pagkatapos nagpa siya na sundan si Makoto. Sumigaw si Kida kay Makoto na nakatayo sa gilid ng kalsada pagkatapos ay agad na lumapit sa kanya na nabigla sa kanyang nakita. Umiiyak si Makoto nang makita niya ang walang buhay na katawan ni Yoshi na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Habang hawak ang singsing na ibibigay kay Yoshi, hindi makapagsalita si Makoto at lumapit kay Yoshi. Pagkatapos ay itinago niya ang basag na salamin ng headlight ng kotse na tumama kay Yoshi noong gabing iyon. Nadurog ang puso ni Makoto nang makitang namatay ang kanyang kasintahan sa harap niya. Mula nang mamatay si Yoshi, walang gana si Makoto sa buong buhay niya. Nawalan siya ng gana sa trabaho. Isang araw, may dumating na customer sa workshop dala ang kanyang sports car. Agad na hiniling ng babae sa mekaniko na ayusin ang kanyang sasakyan. Si Kida na nakakita sa pinsala sa luxury car ay agad na tumawag sa kanilang amo. Samantala, si Makoto, na nakatayo pa rin doon, ay agad na lumapit sa kotse. Talagang binigyang pansin ni Makoto at pinagmasdan niyang mabuti ang pinsala ng sasakyan. Nakita niya ang sirang headlight at kinuha niya ang glass shard na kinuha niya noong gabing namatay si Yoshi. Sinubukan niyang ipasok ito sa basag na salamin at ito ay naging ganap na kasya. Nagulat siya at natahimik habang nakatingin sa mukha ng babae. Tinanong ni Makoto ang babae kung ano ang sanhi ng pinsala. Sumagot ang babae na natamaan niya ang isang aso. Dahil alam niyang naganap ang insidente mga 2 buwan na ang nakalipas, si Makoto ay nag-usisa at nagtanong tungkol sa kalagayan ng aso pagkatapos matamaan. Nang walang pahiwatig ng pagkakasala, sumagot ang babae na baka patay na ang aso. Tumingin sa kanya si Makoto na may wagas na galit at lumapit siya sa babae na naghihintay ng taxi. Hiniling niya sa kanya na maghapunan ng magkasama ngunit tumanggi ang babae sa pamamagitan ng paghusga sa hitsura ni Makoto. Mula sa itaas hanggang sa ibaba ng may mapagmataas. Sinubukan ni Makoto na makuha ang atensyon ng babae sa pamamagitan ng paghugot ng isang magic trick. Kumuha siya ng rosas nang wala sa oras at hiniling sa babae na hawakan ito, habang hinuhugot niya ang isang pisi mula sa kanyang mga kamay, iniisip ng babae na siya ay napakatanga at ibinalik ang mga bulaklak kay Makoto. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Kida kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinabi sa kanya ni Makoto na maaari niyang makuha ang babaeng iyon kahit na magkaiba sila ng katayuan sa buhay. Di nagtagal pagkatapos noon, nagbitiw si Makoto sa kanyang trabaho. Pagkalipas ng 2 taon, humingi ang boss ng tulong kay Kida para mahanap si Makoto. Matagal siyang nawala at nabangkarot ang workshop. Di nagtagal, natagpuan ni Kida si Makoto na nakatira sa isang murang apartment. Sinabi ni Makoto na nakalikom siya ng pera para bumili ng isang kumpanya ng alak na nagkakahalaga ng 45 milyong yen. Para maging isang taong karapat-dapat kay Lisa, ang babae na nagpaayos ng kanyang sasakyan sa workshop noon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kida na tumulong sa kanyang plano na pinangalanan niyang proposal operation, na kapareho ng pangalan ng binalak niya para kay Yoshi. Isang plano iyon para ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Lisa. Hiniling ni Makoto kay Kida na pumunta sa isang tao na maaaring makatulong sa kanila na gumawa ng pekeng ID. Sa kabilang banda, mahirap ang buhay ni Makoto para makakuha ng maraming pera. Nagtrabaho siya bilang croupier sa isang kasino. Bagamat mapanganib ang kanyang trabaho, si Makoto ay hindi nag-alinlangan sa kanyang trabaho. Noong araw na iyon, nang bumalik si Makoto sa kanyang apartment, pinanood niya si Lisa sa TV. Siya ay isang sikat na modelo. Patuloy na hinahangaan ni Makoto ang kanyang kagandahan. Biglang dumating si Kida upang ibigay kay Makoto ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang bahagi ng kanilang plano. Ang bagong pagkakakilanlan na iyon ay makakatulong kay Makoto na lapitan si Lisa nang walang hinala. Kinabukasan, pumunta si Makoto sa may-ari ng isang kumpanya ng alak sa hospital. Nagdala siya ng 45 milyon yen at kinuha ang kumpanya mula sa lalaki. Pagkatapos noon, si Makoto ang naging may-ari ng kumpanya, at may bagong pagkakakilanlan. Sinimulan ni Makoto ang kanyang bagong buhay bilang may-ari ng isang kumpanya ng alak at nakamit ang buhay na katumbas ng buhay ni Lisa. Isang araw, bumisita si Kida sa apartment ni Makoto at labis siyang humanga sa kanyang bagong buhay bilang may-ari ng isang kumpanya ng alak. Doon niyaya ni Makoto si Kida na uminom. Sinabi sa kanya ni Kida ang tungkol sa kanilang nakaraan at tungkol sa bangkaruta ng workshop kung saan sila nagtatrabaho. Dahil opisyal na siyang naging mayaman at bahagi ng pinakama-impluwensyang tao sa lungsod. Inimbitahan siya sa isang party. Doon, nakita niya ang ama ni Lisa at syempre, nandoon din si Lisa na dumalo sa event.
Alam na nandoon si Lisa, hindi maalis ang kanyang mga mata sa magandang babae. Sa wakas ay nakaharap muli ni Makoto si Lisa, ngunit nang gustong batiin siya ni Makoto, nakita niya na dumating si Lisa kasama ang kanyang nobyo. Pagkaalis nila, tumawag si Makoto at sinabihan si Kida na takutin ang boyfriend ni Lisa. Agad na pumunta si Kida sa lugar ng nobyo ni Lisa at binyantaan siya kaagad. Hiniling niya sa nobyo ni Lisa na umalis kaagad kay Lisa, dahil kung hindi siya magdadalawang isip na barilin siya. Pagkatapos noon, sa wakas ay nakuha na ni Makoto ang gusto niya. Gumugol siya ng maraming oras kasama si Lisa at napaibig ito sa kanya. Isang araw, sinabi ni Makoto kay Kida ang tungkol sa layunin ng plano, na muling buhayin ang pag-iral ni Yuchi at ang plano ay matatapos kapag nagbigay si Makoto ng singsing kay Lisa, ngunit nalilito pa rin si Kida tungkol sa intensyon ni Makoto. Sinabi sa kanya ni Makoto na walang kahulugan ang plano. Humingi rin ng tulong si Makoto kay Kida dahil imposibleng magawa ang planong ito nang walang tulong ni Kida, ngunit habang kausap si Kida, biglang dumating si Lisa para sunduin si Makoto. Kabukasan, humingi ng tulong kay Kida ang amo ni Kida na magbigay ng malita kay Makoto. Kaagad sumugod si Kida sa apartment ni Makoto at ibinigay ang malita kay Makoto. Nang ito ay binuksan, lumabas na ang malita ay naglalaman ng mga pampasabog. Upang pasalamatan si Kida, binigyan siya ni Makoto ng isang baso ng alak at pinaupo siya. Lumalabas na ang upuang kinauupuan ni Kida ay may nakalagay na maliit na pampasabog. Nasira ang upuan, at muntik nang madapa si Kida. Habang tumatawa dahil nagtagumpay ang kanyang kalokohan. Sinabi ni Makoto kay Kida na sinusubok niya ang kanyang remote control. Lumipas ang mga araw bisperas ng Pasko noon. Naghanda sina Makoto at Kida para isagawa ang kanilang plano. Si Kida ay nagsuot ng Santa Claus costume ayon sa kahilingan ni Makoto at naglalakad sa pagitan ng mga tao nang biglang tumawag mula kay Makoto na nagsasabing bibigyan niya siya ng kalokohan. Ang totoo ay naghanda rin si Kida ng kalokohan para sa kanyang ngunit ngumiti si Makoto at sinabing iyon malapit na niyang sasanduan si Lisa. Matagumpay na naisakatuparan ang kanilang plano. Nagawa nilang i-hijack ang buong Jumbotron sa kalye at gumawa ng Christmas show na nag-broadcast kay Lisa sa pamamagitan ng hidden camera. Ang mga tao na nanood ng broadcast ay sobrang masigasig, dahil akala nila ito ay isang live na broadcast mula kay Lisa na isang sikat na modelo. Si Makoto ay nasa kanyang silid sa hotel at nakikipag-usap kay Lisa. Sinabi niya kay Lisa na nangyari ang kanilang unang pagkikita 10 taon na ang nakakaraan sa isang pagawaan ng kotse. Hindi makapaniwala si Lisa sa sinabi ni Makoto, ngunit ipinaliwanag ni Makoto na sa lahat ng oras na ito, nagsinungaling siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Isa siyang mekaniko na nakilala niya 10 taon na ang nakalipas ngunit hindi maalala ni Lisa. Para ipaalala kay Lisa, ginamit ni Makoto ang parehong magic trick na ginawa niya kay Lisa sa unang pagkikita nila. Nang hilahin ni Makoto ang PC mula sa kanyang kamay, naalala niya ang sandaling nakilala niya si Makoto. Ipinaliwanag ni Makoto na mula noong 10 taon na ang nakalipas nang una silang magkita. Sinubukan niyang makalakam ng pera para makabili siya ng kumpanya, ang layunin niya ay makamit ang parehong antas sa buhay gaya ni Lisa para mapalapit sa kanya. Hindi naintindihan ni Lisa at naisip na ang pinaghirapan ni Makoto sa lahat ng oras na ito ay na mapalapit sa kanya at maging masaya sa kanya. Hiniling ni Makoto kay Lisa na hilahin ang string sa rosas, at nang gawin niya ito, may lumabas na singsing mula rito. Akala niya ay ibibigay sa kanya ang singsing ngunit, para kay Yuchi ang singsing. Pagkatapos noon, ibinigay ni Makoto ang basag na salamin ng headlight ng kotse kay Lisa at ipinaliwanag ang tungkol kay Yuchi. Nagpakita rin siya ng larawan ni Yuchi kay Lisa. Si Yuchi, ang babaeng nabangga ni Lisa matagal na ang nakalipas ay ang kanyang mabuting kaibigan, ngunit sinabi ni Lisa na aso ang nabangga niya. Sinabi ni Makoto na pagkatapos malaman ang tungkol sa aksidenteng nangyari kay Yuchi, agad itong iniulat ni Makoto sa pulisya. Siya ay naghihintay ng impormasyon mula sa pulisya tungkol sa pagkamatay ni Yuchi, ngunit walang dumating na impormasyon, maging ang mga balita sa mga pahayagan at telebisyon ay hindi kailanman nagulat tungkol sa aksidente na parang walang nangyari. Napagtanto ni Makoto na bilang isang politiko, may kapangyarihan ang ama ni Lisa na burahin ang ebidensya tungkol sa aksidente at ginawa itong parang hindi ito nangyari. Sa wakas, inamin ni Lisa na siya ang nakabangga kay Yuchi. Hindi na malaya ni Lisa na inaamin niya ang kanyang krimen sa harap ng lahat. Si Makoto na nakarinig sa pag-amin ni Lisa ay labis na nagalit at agad na kinuha ang remote control na kanyang inihanda. Napagtanto ni Kida na plano ni Makoto na magsagawa ng pambobomba ng pagpapakamatay. Nataranta si Kida at agad tumawag para hanapin si Makoto bago pa mahuli ang lahat. Sa kasamaang palad, pinindot ni Makoto ang button at hindi maiiwasan ang pagsabog.
Nagtatapos ang pelikula sa lugar kung saan namatay si Yoshi. Salamat sa panonood kaibigan.